Nandito tayo ngayon sa may bridge ng BRP Dato Pagbuaya at isa sa mga nasira sa barkong ito itong kanyang life raft. Nagkaroon ito ng crack at maging yung lagayan nito ay nasira. Ito namang railing ang isa sa mga nagkaroon ng pinakamalaking damage na baliko ito at tumagilid kung kahit hindi ka na makakadaan dito sa bridgeway na ito. Maging yung railings dito sa may Monkey Bridge na tinatawag ay nasira rin. Ganito kasi kataas yung barko ng China Coast Guard na tumama dito sa BRP Dato Pagbuaya. Pero isa sa may pinaka-crucial na nasira dito ay itong kanilang navigational light. Isa itong safety equipment na kailangan para kapag ka naglayag sa gabi ay malalaman kung nasaan yung starboard side at kung nasaan yung port side. Ito isang safety equipment na mahalaga at naayos lamang ng crew nitong BRP Dato Pagbuaya matapos yung kanilang pagbangga sa CCG ship. Bukod dito, nasira rin yung kanilang maliit na water cannon, yung lagayan ng fire hose dun sa may likurang bahagi at yung kanilang aircon nasira rin dahil sa pagbangga nitong CCG ship ng China. Mahalaga ang mga kagamitang ito dahil kapag nasa laot, kapag walang aircon talaga namang napakainit dahil sa mga panahong ito, mainit sa may gitna ng dagat. Ang mga damage na ito posibleng umabot daw ng hanggang 3 linggo bago ito maisaayos. Ayon sa BIFAR ay hahayaan na nila yung DFA na humingi ng danyos kung kakailanganin mula sa China dahil sa mga tinamong pinsala nitong barko. Sa iba pang balita, bibili lang sana ng kape ang isang lalaki sa Malabon ng baril na hindi patukoy na salarin. Ang biktima kalalaya lang matapos masangkot sa iligal na droga. May natanggap daw na banta sa kanyang buhay bago ang krimen. Balita hatid ni Jomer Presto, exclusive. Napahagulgol na lang ang babaeng ito nang madatnang nakahandusay ang kanyang live-in partner sa C4 sa Malabon City. Ang biktima, kabibili lang daw ng kape ng pagbabarilin. May narinig kaming putok. Hindi namin intindihan kasi akala namin mga bata lang na naglalaro ng paputok. Pag namin, siguro mga 5 minutes, may tumatakbong tao, bystander na sabi may bumulagta ang araw pong tao. Pagpunta namin, nabutan namin yung tao, nakabulagta na. Ayon naman sa tatay ng biktima, nagkita pa sila kagabi ng anak dahil birthday daw ng bunsong kapatid nito. Hindi ko alam kung anong oras umalis ang bahay kasi nasa rooftop sila eh. Pinuntahan ako sa bahay, bigla na lang umiyak ng manugang ko. Tinawag ako doon na ito nga yung anak ko binaral daw dito sa C4. Tumanggi namang humarap sa kamera ang kinakasama ng biktima pero naikwento niya na isang hindi kilalang lalaki ang biglang tumawag sa kanya kahapon at hinahanap ang kanyang live-in partner. Nakatanggap din daw siya ng pagbabanta sa chat base sa kwento ng tatay ng biktima. May bilin sa asawa niya na yung anak ko nga itutumba daw, yun yung chat doon. Napagalaman na ang biktima wala pang 1 linggo nakalalaya matapos makulong ng 6 na buwan dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng biktima. Makonsensya naman siya sa ginawa niya sa anak ko. Jomer Presto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang estudyanteng nanloob umano sa isang staff house sa universidad dito sa Dagupan City. Sa Tumawini, Isabela naman, patay ang 3 batang naligo sa ilog matapos na tangayin ng malakas na agos ng tubig. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nauwi sa disgrasya ang yayaan ng 3 mag-aaral sa Tumawini, Isabela nitong Martes. Ayon sa mga otoridad, suspendido ang klase sa probinsya dahil sa masamang panahon. Nagkayayaang maligo ang 3 bata na may edad mula 8 hanggang 10 sa Cagayan River. Sa gitna ng paliligo, tinangay sila ng malakas na agos ng tubig. Miyerkules nang matagpuan ang bangkay ng mga bata matapos ang retrieval operations. Sa ilalim ng kanyang kama natagpuan ng isang stay-in construction worker sa Paway, Ilocos Norte. Miyerkules ng umaga, gigisingin sana ng kasama niya ang biktima nang matagpuan siyang walang buhay. Ayon sa doktor na tumingin sa bangkay ng biktima, posibleng namatay siya sa sakit sa puso. Arestado ang isang dayuhang estudyante na nanloob umano sa isang staff house ng isang universidad sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pinasok umano ng estudyante ang staff house at nang lumabas, bitbit na niya ang ilang gadgets na nagkakahalaga ng humigit kumulang 73,000 pesos.
Nasa kustodiya na ng pulisyang estudyante na mahaharap sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite ang 2 lalaki dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga. Sa General Trias, huli ang 21 taong gulang na estudyante matapos makuhanan ng nasa 1.5 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana. Na-recover din sa suspect ang 1,000 pesos na marked money na ginamit sa operasyon. Tumangging humarap sa kamera ang suspect pero sinabi niya na nagawa lang niyang magbenta ng iligal na droga bilang pantustos sa mga pangangailangan. Sa Dasmariñas naman, arestado rin ang isang lalaki sa buy bust. Nasabak sa kanya ang humigit kumulang 1 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may tinatayang halaga na 120,000 pesos. Nabawi rin sa kanya ang ginamit na marked money. Wala siyang pahayag. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek. Nagwala ang isang Chinese sa immigration area sa NAIA kahapon. Nagpupumiglas ang Chinong yan na kabilang sa mga foreign pogo worker na ipinade-deport pabalik ng China. Para makontrol siya, 7 lalaki ang nagtulong-tulong para pusasan at kontrolin siya. Ayon sa source ng GMA Integrated News, hinihinalang isang pogo boss ang Chinese na nagwala. Para mapigilan daw ang kanyang deportation, pinagpupunit niya ang kanyang travel papers. Kalaunan, tinuluyan ng napadeport ang Chinese pabalik ng China. Samantala, nakarating na po sa Shanghai, China ang nasa 187 pogo workers na pinadeport ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Bantay sarado sila ng pulis at immigration ng China. Nagpasalamat ang Department of Justice sa Timor-Leste government dahil muli nitong kinatigan ang extradition request ng Pilipinas kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Pinababalik ni Teves sa Pilipinas dahil siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Dati nang itinanggi ni Teves ang akusasyon. Hunyo ng unang payagan ng Timor-Leste Court ang extradition request ng Pilipinas. Pero hindi siya napauwi dahil umapila ang kampo ni Teves kontra extradition noong July 26 at nagkaroon ng retrial ang Timor-Leste Court of Appeals nitong Setyembre. Ayon kay DOJ Undersecretary Marge Gutierrez, may 30 araw si Teves para iapila ang desisyon ng Timor-Leste Court. Tumanggi munang magkomento ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio sa GMA News Online dahil hindi pa raw niya nababasa ang desisyon ng Timor-Leste Court. Samantala, kinilala ang ilang Pinoy youth athletes sa ika-4 na Club Youth Sports Awards sa Taguig. Sila ang mga atletang nagtagumpay o nag-excel sa local at international competitions ngayong taon. Kabilang sa binigyang parangal si Olympic bronze medalist Nesty Petesio na nanalo sa boxing competition itong Paris Olympics. Kwento ni Nesty, plano pa rin niyang sumabak sa 2028 Olympics sakaling mayroon pang boxing event. Sinimulan ang pamamahagi ng parangal noong 2018 na pinamumunuan ng media group ng Philippine Sports Commission, Philippine Paralympic Committee at Philippine Olympic Committee. Layo nitong bigyang inspirasyon ang mga batang nagnanais ding maging world-class athletes.